Ginoo, Ginang, Miss Wei, Young Master, may dumating. Ang taong ito ay taga Shidang Village. Sabi niya si Mr. Shen, may kasunduan sa kasal sa kanyang pamilya. Lahat, lumayo kayo. Ang bagay na ito ay nagpaparumi sa hangin. Nanay, palayasin mo siya dito. Ang baho. Ang dumi-dumi? Paano mo nadala yan dito? Sabi nila si Young Master Shen ay isang sikat na manunulat, maginoo at pinong-pino. Pero sa tingin ko, ganoon lang pala siya. Sabi ng mga magulang ko sa loob ng kalahating buwan, maaari na tayong magpakasal. Sino sa inyo ang pipirma sa kontrata ng kasal ko? Ako, Shen Yichen, kinakansela ang engagement kay Wei Xingran at kusang loob na pakasalan ang babaeng taga Shidang Village. Bakit ako may pakiramdam na pamilyar ang lalaking ito? At Chen, huwag kang padalos-dalos. Sigurado ka bang gusto mong tanggapin ang kontrata ng kasal ko? Makalipas ng kalahating buwan, pumunta ka sa bahay ko, papakasalan kita. Sige, ayos na. Sige, tara na, tara na. Chen Yichen, dahil papakasalan mo ang probinsyanong iyan dahil sa galit, huwag kang iiyak at magrereklamo mamaya. Runran, dahil gusto ni Achen na magpakasal, hayaan mo na lang siya. Shen Yichen, ang pamilya Shen at Wei ay gustong makipagtulungan. Tiyak na pipiliin namin ang mas malakas. Ang katulad ni Hang Xuan lamang, isang tanyag na manunulat na kilala ng lahat. Ang karapat-dapat na pakasalan ako. Tama, mula pagkabata. Sa anong paraan ka na katulad ng iyong kapatid? Ang iyong kapatid ay isa ng tanyag na manunulat. Tingnan mo ang sarili mo. Nagdadala ka lamang ng kahihiyan sa pamilya Shen. Tiniis ko ito ng napakatagal para hintayin ang araw ng paghihiganti. Ang pamilya Shen ay dapat maayos. Oy, ito ba si Editor Song sa publishing house? Ito ang manunulat na si Leng Gang. Pakiusap sa Writers Forum Conference, saksi ka para sa akin kapag ginanap. Saan galing itong kawawang tao? At nangangarap siyang pakasalan ng ating binatang si Hanshen. Nako, malas, nangangarap ka lang. President Ye, ang mga bagay na ipinadala namin ay lahat ng malaking halaga. Hindi ito pinahahalagahan ng pamilya Shen at tumanggi. Kung alam lang nila na ikaw ang nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya sa Daxia at pinuno ng Ye Group, magsisisi sila ng husto. Ngunit maganda ang iyong ideya. Ang pagpapalit ng mga damit na ito, agad na inilantad ang kakulangan ng panlasa ng pamilya Shen. Sayang lang na ang ginang ay #1 fan ng manunulat na si Lenggang at lagi siyang umaasa na pakakasalan mo siya. Ngunit siya ay mayabang at kinansela ang engagement sa iyo. Sino ang nagsabing kinansela nila ang engagement? Umanda ka. Magpapakasal tayo sa kalahating buwan. Ano? President Ye, pumayag ba talaga si Lenggang? Suriin mo ang pangalawang binatang si Shen Yichen. Pinaghihinalaan ko, siya ang tunay na manunulat na si Lenggang. Ninakaw ang aking pen name. Ikaw ba ang sumulat ng libro? Ang katulad ni Shen Hangshuan na mayabang at inuuna ang kita, hindi maaaring sumulat ng gawa tulad ng Dawn Light. Dapat may nakatagong katotohanan. Punta tayo sa publishing house. Sinabi ni Han Xuan na sadyang hindi ka kumakain. Hinihintay mo akong puntahan ka. Kung luluhod ka at hihingi sa akin ngayon, baka isipin ko, payagan kang manatiling sunod-sunuran sa akin. Wala lang akong gana kumain, yun lang. Anong sinabi mo? Achen, tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo. Pakiusap, kumain ka naman, okay? Ma, si Achen halata namang may sama pa rin ng loob sa atin. Bukas na ang kumperensya ng Writers Forum. Nag-aalala ako. Akin. Bukas, ang kapatid mo ang pupunta para sa pamilya Shen sa kumperensya ng Writers Forum. Manatili ka lang sa bahay, huwag kang lumabas, okay? Shen Hanshuan. Anong kinakatakutan mo? Natatakot ka bang pumunta ako sa komperensya ng Writers Forum at sabihin sa lahat na ako ang manunulat na si Lenggang, di ba? Akin, hanggang kailan mo ba ako magagalit? Shen Yichen, wala ka talagang katwiran. At Chen, Ang mga sulat mula sa publikasyon ay ipinadala lahat sa bahay.
at si mommy mismo ang pumirma para sa mga iyon. Sinungaling ka na mula pa noong bata ka. Laging nakikipagkompetensya sa kapatid mo. Mababago mo ba iyan? Hindi mo ba naisip na ang mga sulat na iyon ay para sa akin? Sa tingin ko, wala ka ng pag-asa. Ikulong ninyo siya at bantayan. Nang wala ang pahintulot ko, walang sino man ang dapat magpaalis sa kanya. Tatay, ang taong kinagagalitan ni Achen ay ako. Hayaan mo akong makausap siya ng maayos. Binatang si Achen. Huwag mo akong sisihin. Pagkatapos ng iniksyon na ito, malalasing ka at magugulat maghapon, kahit makatakas ka at makarating sa forum, iisipin lang ng lahat na baliw ka. Isang taon na ang nakalipas, ikaw ang nag-utos sa kanya. Inilagay mo ako sa mental hospital, hindi ba? May mga isyong kailangang ayusin, di ba? Shen Yichen, anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Pagpatay ito, naiintindihan mo ba iyon? Shen Hangshuan, hindi mo ba sinabi na may sakit ako sa pag-iisip? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang isang taong may sakit sa pag-iisip na pumatay ay hindi labag sa batas. Shen Hangshuan, matagal ko na itong tiniis. Paano kung ngayon? Ating tapusin ito ng isang beses at para sa lahat? Nanay, tatay, iligtas ninyo ako. Shen Yichen, ikaw. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Buksan mo ito ngayon. Huwag kang mangahas na apihin ang kapatid mo diyan. Bilisan mo at buksan ang pinto. Hangshuan, ayos ka lang ba? Ma, ang kuya ko. Gusto akong patayin ng kuya ko. Ano? Guoliang, anong ginagawa mo? Muntik nang patayin ng lalaking ito si Han Chuan. Kailangang dumalo si Han Chuan sa Writers Forum bukas. Siya ang karangalan ng ating pamilya. Hindi ko maaaring pahintulutan na may mangyari sa kanya. Mga gwardiya, kapusin si Shen Yichen. Huwag ninyong hayaang lumabas ng silid kahit isang hakbang. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Nanay? Uy, anak. Nakita mo ba ang manugang ko? Oo, nakita ko. Napakaswerte ko. Hindi ko inakala noon ang kasal na inayos ko para sa'yo. Na partner ay naging idol ko pala, si Lenggang. Ang bukas na Writers Forum sa Jiangcheng ay may mga professor din galing Qingbei. Nagkataon na pupunta ako para bigyan siya ng award. Pwede kang pumunta. Pero si Shen Hanshuan ay hindi mo manugang. Anong ibig mong sabihin? Si Shen Hanshuan ay mayabang. Pinagawa niya sa nakababata niyang kapatid ang pumalit sa kanya sa arranged marriage. Ngayon, ang gustong pakasalan ako ay si Shen Yichen. So, napalitan ng kasal? Hindi ko inakala na ang batang si Lenggang ay mayabang din pala. Hindi maaari yan. Sumulat siya ng napakagandang libro. Paano siya naging ganoong tao? Presidente Ye, may balita kami mula sa publisher. Ang kontrata sa paglalathala ay may impormasyon ng pagkakakilanlan. Si Lenggang ay si Shen Yichen, hindi si Shen Hangshuan. Hindi pala siya nagsisinungaling. Si Shen Hangshuan ang nagsisinungaling. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Ninakaw ni Shen Hangshuan ang pen name ni Shen Yichen. Ang totoong Lenggang ay si Shen Yichen. Ang batang si Hangshuan. Nakita ko siya noong bata pa siya. Iniligtas ka pa niya, Wan Chen. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Naku, ang pamilya Shen at si Shen Hanshuan tiyak na hindi papayag na pumunta si Shen Yichen sa event. Tama. Ingatan mo siya. Huwag mo siyang palalabasin sa anumang pagkakataon. Dudungisan niya ang pangalan ng pamilyang Shen. Opo, Ginoo. Tatay, nanay. Salamat. Ikaw ang mabuting anak, ni na tatay at nanay. Sina tatay at nanay, hindi hahayaang may mangistorbo sa iyo. Shen Yichen. Oh, Shen Yichen. Pagkatapos ngayong araw, ako na ang manunulat na si Lenggang. Lahat ng sayo, kasama ang iyong kasintahang si Wei Xingran, lahat ay magiging akin. Ang magbibigay ng parangal ngayon ay si Mrs. Ye.
ang asawa ng pinakamayamang tao sa ating Daxia. Oh, naiinggit ako kay Master Shen. Gwapo at may talento. At nakakuha ng paghanga ni Mrs. Yi. Ngayon, ating tanggapin ang manunulat na si Lenggang sa entablado upang magsalita. Mr. Lenggang, si Mrs. Yi ay may ilang katanungan tungkol sa pagsulat na nais niyang itanong sa iyo. Sige, magpatuloy ka. Sa aklat na Cold Steel, may isang menor na karakter na nagngangalang Yato. Ang karakter na ito ay trahedya at maraming dimensyon. Gusto kitang tanungin, paano mo naisip ang karakter na ito? Nung ginawa ko ang karakter na ito, naisip ko ang isang malayong pinsan ko. Hindi ikaw ang manunulat na si Lenggang. Sa aking aklat, walang karakter na nagngangalang Yato. Hindi siya ang manunulat na si Lenggang. Ako nga. Pasok dyan. Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Ang ginagawa mo ay illegal. Matagal ka nang inaabuso. Wala yun. Marami ka nang pinagdaanan. Magtiwala ka sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Hindi lang yon. Dadalhin kita sa venue ng forum at ilalantad ang mga kriminal sa publiko. Tungkol sa pagligtas ko sa iyo ngayon, huwag mong sabihin sa iyong master. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Oo, alam ko. Shanice, ano na namang kabaliwan to? Alam mo ba kung anong okasyon ito? Tama siya. Sa aklat na ito, wala talagang karakter na kasambahay. Madam Ye, hindi totoo yan. Sinulat ko ang aklat na ito 3 taon na ang nakalipas. Karamihan sa mga karakter ay nakalimutan ko na. Ang aklat na ito ay breakthrough work ni Lenggang. Nakalimutan? Ang dahilan na yan ay masyadong malayo sa katotohanan. Madam Ye, sa totoo lang, ang aking kapatid, 1 taon na, ang nakalipas ang nagtulak sa akin, pababa ng hagdan. Aksidente kong natamaan ang ulo ko. Nagulo ang alaala ko, kaya nakalimutan ko. Si Shen Yichen ay may sakit sa pag-iisip. Lahat, huwag kayong maniwala sa kanya. Mayroon akong report ng kanyang psychiatric evaluation. Ano? May sakit pala siya sa pag-iisip. Huwag kang matakot. Huwag mong hayaang maapektuhan kanila. Tama, si Shen Yichen ay may sakit sa pag-iisip. 1 taon na siyang nakakulong sa mental hospital. Ngayong pagkakataon, pumarito siya para guluhin ang kanyang kapatid. Naiinggit siya sa kanyang kapatid mula pagkabata. Mapapatunayan ko iyan. Si Han Xuan, si Lenggang. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Shen Yichen, kailangan mo bang sirain ang iyong kapatid? Dahil lang pinutol ko ang ating engagement para pakasalan ng kapatid mo? Kailangan mo bang maging ganyan kasama? Ikaw, Sinta, ang pamilya naming Wei ay hindi gugustuhin. Ang isang tulad mo, si Han Shen lang, ang karapat-dapat sa aming Ran. Oy, Madam Ye. Huwag kang makinig sa baliw na ito. Ako ang manunulat na si Lenggang. 1 taon na ang nakalipas. Si Shen Hangshuan ay nag-set up sa akin. Nagsabuatan kasama ang aking pamilya. At ipinakulong ako sa lugar na iyon. Wala akong sakit sa pag-iisip. Madam Ye, pasensya na. Baliw ang taong ito. Papakuha ko siya ngayon din. Anong karapatan mong kunin ang aking fiancé? Ano sa tingin mo ang karapatan mong makipag-usap sa akin? Madam Ye, siya ay isang walang pera at walang kwenta. Kasama niya ang baliw na si Shen Yichen para sirain ang event. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Siya iyon. Isa lang siyang ligaw na babae mula sa nayon ng Yudang. Kasama si Shen Yichen na baliw na magkasabwat. Dr. Zhao, dali-dali rito at kunin mo si Shen Yichen na ulol at dalhin. Mga guwardiya, kunin itong pulubi at itong ulol para sa akin.
Hindi siya pulubi. Siya ang nobya ko. Si Lenggang ay talagang mabuting bata. Sino ba ang tunay na may akda, si Lenggang? Sino ba ang hindi nakakaalam na si Shen Yichen, ang pangalawang binata ng pamilya Shen, ay isang baliw lang? Lahat? Ako si Dr. Zhao mula sa ospital para sa may sakit sa pag-iisip. Pekeng doktor ang lalaking ito. Hindi ako dapat matakot. Kailangan ko siyang ilantad. Pasyente, si Shen Yichen. Nagiging agresibo siya kapag nagkakaroon siya ng episode. Kaya mag-ingat po kayo. Huwag kang matakot, nandito ako. Walang makakakuha sa iyo. Kaya siya ay isang baliw. Hindi siya ang manunulat na Lenggang. Baliw siya. Paano siya nakasulat ng napakagandang script? Tama. Ang baliw na ito ay nandito para magdulot ng gulo, hindi ba? Achen, kung may sakit ka, magpagamot ka. Tigilan mo ang pagiging baliw dito. Okay? Binatang Shen, sinabi ko sa'yo, kung hindi ka mag-aayos, mapupunta ka ulit sa akin. Hi! Isang baliw na nagpapanggap bilang ano. Umalis ka dito. Sinira mo ang magandang talakayang ito. Oo, bumaba ka sa entablado. Tigilan ang pagpapaliban. Dalhin mo siya. Magtiwala ka sa akin. Hindi ako. Ikaw. Huwag mo akong hadlangan sa pagkuha ng pasyente. Ako ang kasintahan ni Shen Yichen. Humihingi ako ng bagong psychiatric evaluation para sa kanya. Ikaw ay isang bastos na babae lang. Iminumungkahi kong pumansin ka ng sarili mong negosyo. Madam Ye, paumanhin para sa eksenang ito. Ang kapatid ko talaga ay may sakit sa pag-iisip. Nagastos pa siya ng 1 taon sa mental hospital. Ang aming pamilya Ye ay may pinakamahusay sa buong siya mga dalubhasa sa psychiatric evaluation. Tatawag ako ng mga eksperto ngayon. Hoy! Hindi na kailangan, Madam Ye. Nasuri na namin siya. Ano ang kinakatakutan mo? Takot na ang resulta ay magpakita na hindi siya may sakit sa pag-iisip, palagi mo siyang pinaparatangan. Paano nangyari iyon? Master Shen! Master Shen! Pinaghihinalaan ko na hindi ka talaga doktor. Gumagamit ka ng mental hospital bilang harapan para makulong ang mga tao. Tawagin ang pulis. Kumusta, pulis? Ging. Ye, kahit hindi talaga siya baliw, hindi rin siya ang manunulat na si Lenggang. Si Lenggang ay ako lang. Gen, kami ang mga magulang ni Yichen. Mapapatunayan namin iyan. Si Shen Hanshuan ay si Lenggang. Si Shen Yichen, siya ay baliw. Hindi ka man lang nagtitiwala sa sarili mong anak, pero nagtitiwala ka sa isang tagalabas. Hindi ka pa niya legal na asawa. Anong karapatan mo para manghimasok sa aming usaping pampamilya? Noong inapi niya ang kanyang kapatid, nakita nating lahat iyon. Hindi na kailangan ng psychiatric evaluation. Eksakto tiyak na hindi siya si Lenggang. Nanay, kapag dumating na ang ebidensya, sana ay manatili ka pa rin ganyan kakumpiyansa. Sino ang tinawag mo? Shen Hanshuan, ano ang kinakatakutan mo? Huwag magmadali, marami tayong oras para maghintay. Malapit na naming tanggalin ang iyong peking maskara. Maaari akong tumestigo. Ang manunulat na si Lenggang ay si Shen Yichen. Ako ang punong patnugot ng Jiangcheng People's Publishing House. Nandito ako para tumestigo para sa kanya. Ang manunulat na si Lenggang ay si Shen Yichen. Paano naman nangyari iyon? Paano naging si Shen Yichen ang manunulat na si Lenggang? Makasarili at mapagkunwaring tao. Paano siya makakasulat ng mga magagandang akda? Imposibleng siya iyon. Nakakatawa ka. Sobrang katawa-tawa, nakakasuka. Ano pa bang gusto mong pagtalunan? Hindi totoo iyon. Kaya hindi nagsisinungaling si Shen Yichen. Siya ang totoong Lenggang. Kung gayon, talagang kasuplam-suplam si Shen Hanshuan. Ninakaw niya talaga ang pen name ng iba.
Si Shen Hangshuan ay nagsisinungaling sa simula pa lang. Ang sakit sa pag-iisip ni Shen Yichen hindi rin peki, hindi ba? Shen Yichen, sadyang pinlano mo akong bitagin, di ba? Maghintay ka lang. Han Xuan, Shen Yichen, tingnan mo ang ginawa mo. Kung may mangyari man sa kapatid mo, mula ngayon, umalis ka na sa pamilya Shen. Chen, ikaw talaga ang manunulat na si Leng Gan. Nakakasuka ka. Ano kung cold steel? Baliw lang siya. Talagang hindi namin pwedeng hayaan ang isang baliw. Napakasalan si Ranran. Madam Ye. Pakisamahan kami. Kasama, sumusunod lang ako sa utos ng pamilya. Wala akong kinalaman dito. Tara na. Cold Steel, handa ka ba na sumailalim sa isa pang psychiatric evaluation? Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Relax, Cold Steel. Naniniwala ako na hindi ka may sakit. At actually, fan ako ng mga libro mo. Pasensya na, Miss Ye. Pasensya na sa pag-abala sa symposium mo. Cold Steel, may anak akong babae. Wala pa siyang asawa. Handa ka bang maging manugang ko? Si Madam Ye iyon. Iyon ang pinakamayamang pamilya, ang pamilyang Ye. Oo, kung pakasalan ni Shen Yichen ang panganay na anak ng pamilyang Ye, tataas agad ang kanyang katayuan sa lipunan. Maging manugang ko. Wala nang mga api sa'yo. Pasensya na, Geng Ye. Ang nobya ko, ang galing niya. Hanggat gusto niya akong pakasalan. Pakakasalan ko siya. See you. Chen, Hay, kalimutan mo na, mahal, kahit ano, baliw pa rin siya. Kapag nalaman ni Ginang, na baliw siya, mamaliitin niya siya. Ay, tara na, Chen, tara na. Han Xuan, huwag kang padalos-dalos. Si Shen Yichen ay halos walang iniwan na paraan para sa kanyang kapatid. Paano ako nagkaroon ng ganyang anak? Shen Hangshuan, si Chen ang may akda ng Cold Steel. Bakit mo niloko ang lahat? Tatay, nanay, run. Ang librong ito ay talagang isinulat ni Chen. Pero sinabi niya sa akin noong isang taon, may pagkabalisa siya sa lipunan at ayaw niyang dumalo sa anumang kaganapan. Kaya ako ang pumalit sa kanya. Kaya, si Shen Yichen ang nag-utos sa'yo na kumatawan sa kanya sa mga kaganapan. Si Shen, at pagkatapos ay pinahiya sa publiko si Kuya Hanshuan. Ang tuso niya, Ang pamilya naming Shen ay hindi kailanman makakagawa ng ganyang kasamaan. Talaga namang galit na galit sa akin si Mrs. Ye ngayon. Kapag na-blacklist ako, hindi na ako makakatira sa Jiangcheng. Hanshuan, huwag kang mag-alala. Na-evaluate na siya dati at pasyente lang siya sa psych. Ngayon, re-evaluate ulit, pasyente pa rin siya sa psych. Kapag lumabas na ang resulta, siguradong mabibigo si Mrs. Ye sa kanya. Maniwala ka sa akin. Oo, Han Xuan, si Chen ay baliw na ng isang taon. Hindi siya makagawa ng magandang trabaho. Pagbalik niya, sasabihan siya ni nanay ng leksyon. Ibigay niya sa iyo ang pen name niya, okay? Talaga? Nanay, Hangshuan, tumawag lang si tatay sa akin. Sabi pumasok na ang pamilya Wei natin sa huling yugto ng bidding para sa museo ng pamilya Ye. Kung papayag si Chen na ibigay sa iyo ang pen name niya, sa susunod na mga araw, maaari naming ipaliwanag ang lahat kay Mrs. Ye. Mukhang maganda. salamat Ranran. Tigil diyan. Paano ka nangahas na mag-apply ng bagong psychiatric evaluation? Hindi ka ba nahihiya? Dinalhan mo ng kahihiyan ang pamilya Shen sa harap ng pamilya Ye. Chen, talagang hindi namin alam na ikaw ang manunulat na si Leng Gang. Pero ikaw mismo ang nagbigay ng pen name kay Hanshuan. Bakit mo siya sinisira? Ang sweet naman ng pamilya. Dahil si Mrs. Ye alam na pasyente ka sa psych, tiyak na wala nang gagawin sa iyo mula ngayon. Ngayon, agad na ibigay ang pen name mo sa kapatid mo. Hindi ko ibibigay sa kanya ang pen name ko. Dahil nagpasya na ako na pakasalan ng babae mula sa Shidang Village sa halip niya, kailangan mong tanggapin ang malaking regalong ito. May kapal ka bang bigyan ako ng regalo? Isa kang kahihiyan, isang baliw. Ngayon, ang pinakamayamang pamilya, ang pamilya Ye, alam ng lahat na may sakit ka sa pag-iisip. Itinatwa ka na ng pamilya Shen.
Ang regalong ito ay dapat mong tanggapin. Mula ngayon, ako, si Shen Yichen, puputulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Shen. Mula ngayon, mayaman man o mahirap, magiging estranghero na tayo. Shen Yichen, gusto mong putulin ang ugnayan sa pamilya, hinuhukay mo ang sarili mong libingan. Chen, huwag kang magpabigla-bigla. Nanay, Hindi ka na nanay ko. Mula nang pumasok si Shen Hangshuan sa bahay na ito, ikaw na ang nanay niya. paano kung ibigay mo sa kapatid mo ang pen name mo? Chen, nababaliw ka na. Walang publishing house ang maglalathala ng gawa mo. Sayang ang pen name mo. Bakit hindi na lang ibigay sa kapatid mo? Mula noong bata pa ako, hindi ba sapat na ang ibinigay ko? Ibinigay ko pa ang fiancé ko para sa kanya. Hindi ba iyon sapat? Ikaw, Guoliang, Bakit sobra mo siyang pinoprotektahan? Hindi ba siya ang anak mo sa labas? tumahimik ka. Shen Yichen, sira ulo ka. Gino at Ginang Shen. Ito ang ulat mula sa pinaka-autoridad na doktor sa Jiangcheng na ibinigay sa akin. Hindi ako baliw. akin. Paano mo hindi ako tinatawag na nanay? Sa halip na Mrs. Shen, ako ang nanay mo. Hindi tama ang test report na ito, di ba? Noong nagkaroon ka ng iyong episode, nakita nating lahat iyon. Nanay, tatay, si Achen ay hindi makakakuha ng peke test report, di ba? Shen Yichen, talaga kang naging matapang. Ngayon, peke ka pa ng mga dokumento. Isang taon na ang nakalipas, siya ang nagsabi sa bodyguard na lasunin ang pagkain ko. Ito ang nagpabalisa sa akin. Achen, anong sama ng loob ang mayroon ako sa iyo? Bakit mo ako sinisiraan ng ganito? Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Second young master, palagi mong binubuli ang panganay na anak at ninanakaw ang kanyang mga gamit. Ikaw at ngayon, pinaparatangan mo siya? Kung nagsisinungaling man siya o hindi, puntahan mo ang pulis at sabihin, mula ngayon, hindi ko hahayaan si Achen na mabuli pa sa iyo. Ikaw, isang tao sa ilalim ng lipunan, talagang malaki ang sinasabi mo. Huwag kang palaging lumalampas sa hangganan. Ang hangganan? Nasaan ang iyong hangganan? Ikaw, Idil. Tara na. Makipagtulungan po kayo sa investigasyon. Hindi ako iyon. Ang pangalawang binata, sira ang ulo. Nagsasalita siya ng walang kabuluhan. Talaga. Nagsasagawa kami ng legal na paghahanap. Makipagtulungan po. Shen Yichen, ikaw at ang babaeng iyon mula sa Shidang Village ay ginulo ang bahay. Para lang sa pera, hindi ba? Chen, nagsinungaling ka kay nanay para lang sa pera. Si Shen Yichen ba talaga ang anak mong biolohikal? O si Shen Hangshuan? Ito ay reagent na nagdudulot ng pagkabaliw. Ano pa ang masasabi mo para sa iyong sarili? Sumama ka sa amin. Binata! Binata! Iligtas mo ako, binata! Ginawa ko lahat ng iniutos mo. Binata. Shen Hangshuan, talagang kasuklam-suklam ka. Ang pamilya Shen ay tumanggap sa iyo dahil sa kabaitan. Ngunit inutusan mo ang bantay na ito na saktan ang iba. Hangshuan, anong nangyayari? Nanay, hindi ganyan. Kuya Wang, may anak ka bang nag-aaral sa ibang bansa, di ba? Naglakas loob kang gawin ito para sa anak mo? Paano mo nagawang i-frame ako? Ako ang gumawa ng lahat. Ako lang ang gumawa nito. Laging spoiled ang pangalawang binata. Palagi niyang inaapi ang panganay na binata. Hindi ko na kaya. Kaya ikaw ang gustong sakta ng anak ko. Akin, talagang hindi alam ni nanay. Hindi alam na gusto kang saktan ng bodyguard. Achen, nung isang taon, ang bodyguard ang nanakit sa iyo. Pumunta ako sa mental hospital noon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabihin sa iyo? Hindi ba ikaw ang nagpa sa mga tao sa mental hospital na kontrolin ako? Pigilan akong manligaw. Pigilan akong magustuhan ka, di ba? Alam mo ba kung paano nila ako kinontrol? Itinali nila ako. Pinilit akong uminom ng gamot. At pinakuryente ako. Hindi ko ginawa. Wei Xingran, nagtagumpay kang gawin akong nandidiri sa iyo. Ipinadala kita sa mental hospital isang taon na ang nakalipas para lang pakalmahin ka. Huwag kang magsalita ng kalokohan, okay? Nakuha ko na.
Nagpapanggap ka para sa akin. Sige, ngayon nakikipag-ayos ka sa akin? Nakakadiri. Talagang nakakadiri. Chen, umalis na tayo. Hindi pa siya pwedeng umalis. Itong si Mrs. Ye, pinahahalagahan ang manunulat na si Lenggang. Ngayon ang buong internet ay nagsasabi na si Lenggang ay si Shen Yichen, hindi si Han Zuan. Makakaapekto ito sa kooperasyon ng dalawang pamilya. Ang pamilyang Wei at ang pamilyang Shen, hindi kayang mawala ang pagkakataong makipagtulungan sa pamilyang Ye. Kapag ininsulto natin ang pamilyang Ye, parehong pamilya natin ay mahihirapan. Shen Yichen, kailangan mong magdaos ng press conference agad para linawin na ang forum ngayong araw ay isang panggagagad lang. Si Lenggang ay kapatid mo, ang pamilya naming Shen. Bibilihin ang karapatang sipi ng lahat ng iyong mga gawa. Magiging ghostwriter ka ng kapatid mo habang buhay. Ang pamilya naming Shen ay magbibigay sa iyo ng malaking halaga ng pera para magkaroon ka ng pera para pakasalan ang babaeng. Iyon mula sa Shidang Village para hindi ka magutom. Ang kapal ng mukha ng inyong pamilya Shen ay talagang nakakagulat. Chen, ang kapatid mo ay pinalaki ng layaw mula pagkabata. Sa gulo mong ito, parang isang malaking pagkabigla sa kanya. Paano kung hayaan na lang siyang magkaroon ng pen name? Sana ngayon hindi mo ginagawa ang desisyong ito para sa sarili mo at pagsisihan mo sa huli. Nanay, tatay, tito, tita, huwag kayong magmakaawa sa kanya. Wala akong pakialam sa pen name na ito. Tatay, kilala ko ang sariling pamangkin ni Gang, Ye, Chinwei. Siya ay isang mabuting kaibigan ko. Siya ay pinsan ni President Ye. Kapag magkakaroon ng bidding sa museo, ipapakilala niya tayo sa pamilya Ye. Kung tutuusin, sa Ye Group, si Ye Wanchen ang namamahala. Ang galing, kaya si Hanshan pala ang nakakaalam ng sariling pamangkin ni Ginang. Ye, ngayon, gama na ang loob ko. Anyway, si Shen Yichen ay malapit ng pakasalan ng ligaw na babae mula sa nayon ng Shidang at maninirahan sa liblib na lugar. Kahit sikat siyang manunulat, ano naman, wala rin ang buhay niya. Talaga? Ano ang pakialam mo? Ikaw, ang babaeng iyon mula sa Shidang Village? Sa buhay na ito, malamang hindi mo makikilala ang pamilya Ye, ang pinakamayayamang tao. Ang bid ni Tio Shen sa pagkakataong ito ang aming pamilya Wei ay determinado na manalo. Napag-usapan ko na ito kay Hang Juan. Tatanggapin ko ang kanyang proposal doon mismo. Ran, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko talaga na magtulungan ang pamilya Wei at ang pamilya Ye. Dahil si Shen Hangshuan ay, sa bid meeting, mag-propose kay Wei Xingran. Kung gayon, ako rin, sa oras na iyon, ia-anunsyo ang aming kasal. Papa? Ang katawa-tawa ng taong ito. Hoy, hindi! Alam mo ba kung ano ang bidding meeting? At mag-aanunsyo ng balita sa kasal? Sa tingin ko, ikaw, ang babaeng iyon mula sa Shidang Village. Sa buhay na ito, hindi man lang makakapasok sa venue ng bidding meeting. Kung gayon, bumalik tayo sa Shidang Village. Sige, huwag kang mag-alala. Hahanda ko na lahat sa oras na iyon. Para bigyan ng mga taong ito ng malaking sorpresa. Ang tanging inaasahan ko ay na tayo ay mamuhay ng masaya sa Shidang Village. Gusto kong makita kung makakapasok ka sa oras na iyon. Narinig ko ang bidding venue ay nangangailangan ng capital verification, tama? Kung gayon, ang babaeng ito nagala, malamang hindi man lang makapasok sa venue. Huwag mo silang pansinin. Tara na. Si Shen Yichen na ito ay talagang nagnanakaw ng eksena ngayon. Akala niya makakapagdala siya ng isang walang pangalan sa pulong ng pagbid. Kung walang 100 milyong puhunan, hindi man lang siya makakapasok sa pinto. Tay, kung si Shen Yichen talagang isasama ang hampas lupang iyon sa pulong ng pagbid, siguradong mapapahiya niya ang pamilya Shen. Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang pumunta at magpakatanga, ipapaalam ko sa publiko na pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya. Mula ngayon, mabuhay man siya o mamatay, wala na siyang kinalaman sa pamilya Shen. Wuliang, pero anak natin siya. Lahat yan dahil pinalaki mo siyang spoiled. Paano kang magsasalita ng ganyan? Shen Yichen, kahit alam ng lahat ikaw ang manunulat na si Lenggang, ano naman, ang nanay at tatay mo, ang iyong fiancé, lahat ay nasa panig ko. Sinabi ko sa'yo na humanap ka ng sira-sirang paupahan, at ito ang naisip mo. Gusto mong magpanggap na mahirap.
Kailangan pa kitang tulungan dyan. Marami kang pinagdaanan. Chen, kahit hindi ganun kaganda dito, pero, Ayos lang. Mas okay ito kaysa sa mental hospital. Mag-aayos lang tayo ng konti. sasamahan kita. Oh, wow. Si CEO Ye, na hindi pa naman gumagawa ng kahit ano, ay gumagawa ng gawaing bahay? Iyan ang tinatawag na method acting. CEO Ye, baka dapat ka nang tumigil sa pagtatago ng iyong tunay na pagkatao. Paano kung magalit si Mr. Shen sa iyo at ayaw kang pakasalan? Chen, sandali lang, huwag kang magmadali. May sasabihin ako sa iyo. Ano yun? Sa totoo lang, ako, Ito ay ilegal na pagpasok. Ito ba ay lugar na matitirhan ng tao? Ito ay tahanan. Shen Yichen. May ipinatawag akong sumusunod sa iyo. Inakala ko na dadalhin mo siya sa isang magandang lugar. Pero ito ang nakuha ko. Ito ay mas masahol pa sa tinitirhan ng ordinaryong tao. Isang hakbang sa ibaba. Buti na lang. Umayag si Shen Yichen sa pagpapalit ng kasal. Kung pinakasalan mo sana ang babaeng iyon mula sa Shidang Village, siguradong malas ka. Shen Yichen, sobrang bias ng lolo mo. Ang utang na loob mula sa nakaraang buhay ay para sa iyo upang bayaran. Siya ang nag-ayos ng kasal na ito para sa iyo. Dahil sa kahirapan. Ang matandang bastard na iyon, pinilit akong pakasalan ang babaeng ito. Pero malamang, hindi niya naisip hanggang sa kanyang kamatayan na ang magiging asawa ng babaeng ito mula sa Shidang Village ay ang kanyang pinakamamahal na apo, si Shen Yichen. Tama? Baliw ba kayo? Lumabas kayo dito ngayon. Kasalanan ko lahat sa hindi pagsasara ng pinto at pagpapapasok ng mga asong ito. Lumayas. Ang dapat umalis ay kayo. Lahat pa umanhin ko. Ngayon, ang bahay na ito, hindi ko na kayo maaaring paupahan nito dahil ang ginoong ito ay nag-alok sa akin ng 10 beses na upa. Ito ay paglabag sa kontrata. ayos lang, Chen. Hindi ko lang inaasahan na may mag-aagawan upang umarkila sa basurang ito. Pero ito ay paglabag ng kasunduan ng may-ari. Kailangan nilang bayaran kami ng kompensasyon. At Chen, samahan kita para kumain ng masarap. Oh, masyado kayong walang muwang. Akala mo ba talaga ito lang ang gusto ko sa bahay na ito, oo? Isang babaeng gala tulad mo mula sa Shidang Village, dapat bumalik ka na lang sa inyong probinsya. Ginagarantiya ko, hanggat mananatili ka sa Jiangcheng kahit isang araw, walang kahit isang pamilya, kahit isang hotel, na maglalakas loob na tumanggap sa iyo. Shen Hanshuan. At Chen, Mr. Shen, pinapayuhan kita na huwag masyadong mayabang. Kung hindi, masasaktan ka kapag hinampas ka sa mukha. Nako, Hindi ka naniniwala sa akin? Sige, subukan mo. si. Pagkatapos ay mananatili kami sa Lanhao Hotel sa ilalim ng Yi Group. Tingnan natin kung may kakayahan ka talagang pigilan kami. Teka, tama ba ang narinig ko? Lanhao Hotel? Isang babaeng probinsyana mula sa Shidang Village. Narinig mo na ba ang Lanhao Hotel? Alam mo ba kung magkano ang isang gabi sa Lanhao Hotel? Hindi mo kayang bayaran kahit ang kita ng inyong pamilya sa isang taon. Shen Hanshuan. Hindi ka na nagpapanggap. Tapos na akong magsayang ng oras sa iyo. Ibigay sa kanya ang kasunduan. Sen Yihan, narinig ko na binigyan mo ang pamilya Shen ng liham ng paghihiwalay. Dahil pinili mong putulin ang relasyon. Pirmahan mo itong kasunduan na kusang isuko ang mana ng pamilya Shen. Pirmahan mo lang. Narito ang mga kaligrapiya at antigong na iniwan sa iyo ng matandang bastos. Pati na ang marangyang mansyon sa gitna ng lungsod. Salamat sa paalala. Hindi ko alam na ang pamilya Shen ay may utang sa akin ng sobra. Shen Yichen. Bakit pa tayo magsastay sa hotel? Maninirahan tayo sa mansyon. Libre. Salamat kuya. Salamat, kuya. Pagkatapos nating ikasal, maninirahan din tayo sa mansyon. Libre. Ikaw na walang utang na loob na traidor. Ibibigay mo ang minana mo sa lolo mo sa babaeng ito na ligaw? Siya ang fiancé ko. Magpapakasal na kami. Siyempre pwedeng makibahagi siya. Wala kang pakialam. Oh. Ano? Gusto mong maging gold digger? Ay, hindi ka ba natatakot na ang mga tao sa inyong nayon ay magchichismis sa likod mo? Oh,
Tingnan mo naman ang sinasabi mo. Ang asawa ko ay handang sumuporta sa akin. Masaya ako dyan. See? Shen Yichen, hintay ka lang. Pagsisisihan mo ito sa huli. Saka nating makikita kung sino ang magsisisi. Paalam. Chen, sa totoo lang, Wala yan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kakanselahin ang kasal dahil sa background mo. Bukod sa, iniwan sa akin ng lolo ko ang property na ito at maraming mana. Sapat na para sa ating dalawa. gusto ko lang sabihin, Okay lang. Ngayon, oras na para bawiin ang lahat ng sa akin. Bawiin. Ito ang bahay na tinitirhan ko noong bata ako. Maganda ba ito? Ito ang bahay ng ating young Master Hanshen. Kung wala ang kanyang pahintulot, walang sino man ang pinapayagang pumasok. Mukhang ang ugali ni Shen Hangshuan na pag-aangkin ng mga lugar ng iba ay naging isang bisyo na. Ito ang bahay na iniwan sa akin ng aking lolo. Eh ano, may sakit ka sa pag-iisip. Ang iyong legal guardian ang may huling desisyon sa lahat. Ibinigay na ng tatay mo ang bahay na ito kay young Master Hanshen para tirahan. sino nagsabi sa iyo na may sakit sa pag-iisip si Chen? Mukhang ang iyong panganay na anak ng pamilyang Shen ay hindi sinabi sa iyo na sumailalim na si Chen sa isang bagong psychiatric evaluation. Ang resulta ay nagpapakita na maayos naman siya. Ito ang ari-arian na iniwan sa akin ng aking lolo. Kung wala ang aking pahintulot, walang sino man ang maaaring kunin ito. Naintindihan? Oo. Tara na. Kunin ang lahat ng gamit ni Shen Hangshuan at ilipat ang lahat palabas. Ilipat sila, ilabas. Umurong. Shen Yichen, anong ginagawa mo? Bakit mo itinapon ang mga gamit ng kapatid mo lahat palabas? Ito ang ari-arian na iniwan sa akin ng aking lolo. Ano kung itapon ko ang gamit ng isang tagalabas? Pinutol mo na ang ugnayan mo sa pamilyang Shen. Ang bahay na ito ay hindi na sa iyo. Ibinigay ko na ang bahay na ito sa iyong kapatid bilang bahay kasal nila ni Ranran. Tatay, nanay, sobra na si Chen. Chen, talagang wala ka na sa kontrol. Kapatid mo naman siya. Gieneng, Shen, sana hindi mo ito pagsisihan. Ang pagtrato kay Shen Hangshuan na parang sarili mong anak. Tigilan mo na ang pagsasayang ng oras sa kanya. Shen Yichen, isama mo na itong babaeng taga-probinsya at lumayas ka na ngayon din. Umalis ka na. Itong bahay, napagpasyahan ko nang ibigay ito sa kapatid mo. Sino ang naglakas loob na galawin ang kahit ano? Kunin ang lahat ng gamit ni Shen Hangshuan at ilabas lahat. Dadoblehin ko ang bayad sa iyo ngayon. Shen Yichen, kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Pakawalan mo siya. Anong ginagawa mo? Chen, anong ginagawa mo? Okay ka lang ba, Chen? Ang ganda ng eksena ng mag-ama. Chen, alam ko na kumikilos ka lang dahil sa bugso ng damdamin. Kung pupunta ka lang sa bidding site ni Ye at sabihin mong mali ka, humingi ng tawad sa akin, kay Hanshuan, at sa mga magulang mo sa publiko, papatawarin kita. Mahal na mahal ako ni Shen Yichen. Paano siya pumayag sa swap? Taktika lang niya iyon. Nagpapahirap. Basta bigyan ko siya ng paraan para makalabas. Siguradong gagawin niya ito. Huwag kang mag-alala. Pupunta talaga ako. Shen Yichen, alam ko na, nagpapahirap ka pa rin sa akin. Tama ba? May mga taong sobrang yabang. Wala akong masabi. Ikaw. Ito ang ari-arian na iniwan sa akin ng lolo ko. Kung patuloy kang gagawa ng gulo, tatawag ako ng pulis. Maniwala ka. Kapag dumating ang media, makikita natin kung sino ang mapapahiya, ako o ang pamilya, Shen. Ikaw na walang utang na loob. Hintayin mo lang. Ilabas lahat ito. Pupunta ka talaga sa proposal nila? Siyempre, hindi ba sinabi nila na kailangan ng patunay ng pondo sa pulong ng pag-aalok? Ang lolo ko ay nag-iwan sa akin ng ari-arian na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kung gayon, siguradong kwalipikado tayo na bigyan sila ng malaking sorpresa. Saka, tulungan mo ako magpa-DNA test. Si, Ibig mong sabihin, si Shen Hanshuan ay hindi anak ng benefactor ng tatay mo, kundi ang anak sa labas ng tatay mo?
Inaabangan ko ang araw na malantad ang sikretong ito at ang reaksyon ng lahat, lalo na si Mama. Sa loob ng maraming taon, tinuring niyang sariling anak ang anak ng Querida. Hoy, handa na ang pagkain. Ilalabas ko na. Miss Ye, para na kayong mag-asawa, parang nasasanay ka na sa buhay may asawa. Aanyayahan mo ba akong kumain dito? Pagkain lang ang nasa isip mo. Tungkol sa mental hospital, kumusta na ang investigasyon? Si Dr. Zhao nananakit kay Mr. Achen. Peke lahat ng credentials niya. Hindi siya doktor. Ginawa ko na ang sinabi mo. Nagpadala na kami ng mga tao para bantayan siya. Hindi namin siya aalarmahan. Bantayan mong mabuti si Shen Hanshuan. Siguradong pupuntahan niya ulit si Dr. Zhao. Tungkol naman sa pamilya Shen, itago ang ebidensya. Ang malaking regalo para sa kanilang pamilya. Kailangan kong tiyakin na maihatid ito. Si Ye. Sino ang nagsabi sa iyo na makipag-ugnayan sa akin nang walang pahintulot? Wala akong pagpipilian. Si Shen Yichen ay tumawag ng pulis. Ang pulis ay nag-iimbestiga na ngayon kung masubaybayan nila ako. Tayo pareho ang matatapos. Ikaw ang nagsabi sa akin na. Bantayan mo ang iyong bibig. Shen Hanshuan, God, ano ang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Magkasama tayo dito. Ikaw ang naglason kay Shen Yichen. Pinaloko siya. At ikaw, pina-impersonate mo ako bilang doktor sa mental hospital. Pagkabilanggo, pagmamaltrato, electroshock. Ginamit ko lahat. Ang ebidensya na inutusan mo akong gawin ang mga bagay na ito. Nasa akin lahat. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang pera at hahayaan akong umalis ng ligtas, pareho tayong mamamatay. Pakyu ka. Huwag mo akong masyadong itulak. Wala akong pakialam kung may isasama akong iba sa pagkamatay. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Pero, kailangan mo pa rin gawin ang isang bagay para sa akin. Hindi ko naisip na isang araw, magkakapamilya ako sa isang babaeng estranghero at maninirahan ng magkasama. At hindi naman ako tutol. Halika, halika, ang manunulat na si Lenggang, nakatira sa villa na ito. Narinig ko, mayroon din siyang sakit sa pag-iisip, at ang kanyang pribadong buhay ay napakalaswa. Si Lenggang ay baliw-baliw, lumabas ka. Lumabas ka ngayon. Chen, huwag kang mag-alala. Malalaman ko ang totoo nito. Oy, Miss Yimei, nag-post online tungkol kay Mr. Shen ang video mula sa pasilidad ng mental health na iyon na nagpapatunay na siya ay may sakit sa pag-iisip at may mga nagsasabi nakikipagsabwatan siya sa isang babaeng may asawa. Lahat ay nagsasabi na ang kanyang pribadong buhay ay bastos. Ngayon ang buong internet ay hinahatulan si Mr. Shen, ang kanyang gawang morning light na apektuhan din at tinanggal na. Chen, baka dapat kang bumalik sa iyong silid at magpahinga. Kaya kong hawakan ang mga bagay dito. Na-frame ka na dati at na-trauma ka. Huwag mag-alala, ang pakikitungo sa mga ganitong bagay, magaling talaga ako dito. Magtiwala ka sa akin. Ngayon, ibaba ang lahat ng trending topics at balita agad-agad. Madman, lumabas ka. Lumabas ka ngayon. Lumabas ka. Lenggang, lumabas ka. Sino ka kay Lenggang? Narinig ko, hinahabol niya ang isang babaeng may asawa. Lumalabag sa pampublikong kagandahang asal. Alam mo ba iyon?
Ako ang kasintahan ni Lenggang. Naniniwala ako sa magiging asawa ko. Ang ika-27 ay ang bidding conference ng Ye Group. Nandoon ako noon, at ihahayag ko ang buong katotohanan sa lahat. Ang bidding conference ng Ye Group ay isang komersyal na kaganapan. Hindi kami makadalo. Kailangan mo ng capital verification. Ngayong pagkakataon, ang bidding conference ng Ye Group ay magiging bukas sa lahat. Kaya niyang kontrolin ang bidding conference ng Ye Group? Anong nangyayari? Hindi ko alam. Tingnan natin iyon sa ika-27. Ano ang tunay na katotohanan? Hindi ko ginawa. Chen, kailangan mong maniwala na ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay hindi nangangailangan na ipaliwanag mo ang anuman. Ang mga pamamaraan ni Shen Hangshuan ay masyadong mababa. Alam lang niya kung paano kasaktan sa ganitong paraan. Wala akong pakialam tungkol sa mga pamamaraan ni Shen Hangshuan. Ang tanging inaalala ko ay ang reaksyon ng aking mga magulang. Ako ang kanilang tunay na anak. Alam mo, pero sobra silang tumutulong sa isang tagalabas. Nakakatakot ito sa akin hanggang sa buto. Ang mga nanakit sa atin, babagsakin natin sila isa-isa. Solusyonan natin ang mga problema sa halip na hayaan ang emosyon na mag-alsa. Sige, sabihin ko sa iyo ang ilang magandang balita. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Ang iyong ama at si Shen Hanchuan ay tunay na ama at anak. Hindi siya anak ng isang benefactor. Alam ko na. Kaya pala ang tatay ko ay palaging naging paborito kay Shen Hanshuan. Kaya si Shen Hanshuan ay isang bastard lang. Pangulong Wei, ang pagtender ng Ye Group sa pagkakataong ito ay napakahalaga sa ating grupo. Sigurado ba tayong mananalo tayo? Siyempre, si Ranran ay may tiwala. Halika, tingnan mo kung sino ang dinala ko. Ako si Qin Wei, Pangulo ng Ye Group, pinsan ni Ye Wanchen. At pamangkin ni Ginang, Ye. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ha ha ha. Talagang mahal ako ng pinsan ko. Kung ano ang sasabihin ko, sasang-ayon siya. Hanshuan, malaki talaga ang naitulong mo sa amin ngayon. Isang malaking pabor sa pamilya Wei. Halika, itaas mo ang iyong baso. Isang toast kay Pangulong Qin. Tagay, para sa isang matagumpay na kooperasyon. Nanay, tatay. Ang ating Hanshuan ay talagang gwapo at makisig. Ha ha ha. Ranran, huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Qin Wei at nagsabi ng maganda para sa iyo. Siya ay galing sa Ye Group, pinsan ng Pangulo. Siya. Hoy, pinsan, mayroon akong kaibigan. Galing sa Wei Group. Oo, nag-a-apply siya para sa pagiging miyembro ngayon. Pwede bang magbigay ng eksepsyon at ibigay sa kanya ang proyektong ito? Hindi. Hoy, pinsan. Ito lang. Hoy, pinsan. Anong ginagawa mo? Bakit ang bawat isa ay makakapasok sa venue? Ano, dahil lang nagsuot ka ng evening gown, akala mo mataas ka na? May mga taong nagsusuot ng balat ng tao at akala talaga nila tao sila. Ikaw, Akin, nakakain ka ba ng maayos kamakailan? Maayos ba ang tulog mo? Tingnan mo, ito ay dahil sa pag-spoil mo sa kanya. Mula ngayon, ituring na natin siyang patay. Focus na lang tayo kay Hangshuan. Hindi mo ba kailangang i-verify ang pondo para sa isang bidding event? Paano ka nakapasok? President Wei, salamat sa inyo ni Mr. Shen. Kahapon, inanunsyo lang ng Ye Group na kahit sino ay makakapasok sa venue, kasama na ang lahat ng mamamahayag at media. Kaya, ngayon kahit pulubi ay makakapasok. iyan ay siguradong mga salita ni Qin Wei na nagdudulot ng epekto. Qin Wei, sapagkat siya ang nakababatang kapatid ng CEO ng Ye Group. Shen Yi Chen, alam kong pumunta ka para sa akin. Dahil ganoon ang sitwasyon, sa harap ng press, bakit hindi ka magsimula sa paghingi ng tawad kay Hangshuan? Chen. Pero wag kang magkamali. Si Ranran ang humiling sa iyo na humingi ng tawad para lang patawarin ang iyong kabastusan. Hindi ibig sabihin na gusto kanyang pakasalan. Huwag kang assuming. Sa tingin ko, ikaw ang nag-assume. Shen Yi Chen, hanggang kailan ka matigas ang ulo? Kailangan mo bang gamitin ang pamamaraang ito para makuha ang atensyon ko? Anak, ang galing mo talaga. Pinabuksan mo kay Young Master Qin ang pinto. Tingnan mo ngayon, ang mga basurang ito. Pumapasok ang mga basurang ito.
Tingnan mo ang babaeng ito mula sa Shidang Village, nakasuot ng evening gown, kumikilos na parang sosyal. Tama iyan. Mabuti na lang pinalitan ni Hanshan ang kasal. Kung hindi, ikakasal siya sa probinsya ng ito mula sa Shidang Village. Ang buhay mula ngayon ay magiging miserable. Eksakto. Lahat. May oras pa bago ang pulong ng bidding. Ako, si Shen Hangshuan, ay magpo-propose sa aking magiging asawa sa pamamagitan ng isang proposal. Ran, papakasalan mo ba ako? Oh, Mr. Wei, napakaswerte mo. Ang singsing na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng malaking halaga. At ang brand na ito ay nangangahulugang kakaiba. Ah, tama. Hindi ka ba mag-a-announce ng iyong engagement ngayong araw? Bakit walang paghahanda? Wala kang pakialam. Tisk. Sa lugar na ganito, ang ma-propose ng isang baliw ay talagang nakakatawa. Nakatingin lahat ng mamamahayag. Anong klaseng singsing kaya ang maiisip ng isang baliw? Baka gawa sa gamot, di ba? Magandang araw sa lahat. Ngayon, gusto kong ipahayag sa lahat. napapakasalan ko si Shen Yichen. Kaya, pwede rin akong magkaroon ng nararamdaman para sa ibang babae bukod kay Wei Xingran. Pwede akong umibig sa isang babae. Sa buhay na ito, mayaman man o mahirap, magkakasama tayong masaya. Ah, Chen, ingatan mo ako. Ito ang aking dowry. Hindi ba ito eksklusibong dinisenyo ng isang kilalang designer sa buong mundo? Sabi sa opisyal na website, ang peace charm na ito ay binili ng CEO ng Ye Corporation. Isang babaeng taga-probinsya na gumagamit ng peke bilang dowry. Hindi ba siya nag-research muna? Chen, nagmamadali ka talagang mapahiya. Pinipilit mo bang mang-insulto ang CEO ng Yi Corporation? Chen, itong babaeng taga Shidang Village, malamang ay hindi alam kung ano ang brand, hindi ba? Isa kang kahiya-hiya. Umalis ka rito. Shen, ang tao ay maaaring maging mahirap, ngunit hindi ka dapat gumamit ng peke. At ginaya mo pa ang eksaktong disenyo ng orihinal na pag-aari ng presidente ng Ye Group. Ngayon ang bidding conference ng Ye Group. Ikaw, paano kung may ma-offend ka? Yichen, kailangan mo bang makipag-compete sa kapatid mo para lang mag-save ng mukha? Nagpapakababa ka ng ganito? Nandito na lahat ng reporters. Magpakabuti ka at umuwi ka muna. Pag-uwi mo, kakausapin ko ang tita at tiyo mo para makabalik ka sa pamilya Shen. Okay? Nakakahiya talaga. Ang pagkakaintindi ko sa dote ay ang pinakamagandang pangako sa isang habambuhay na kasal, hindi tungkol sa pagpaparami ng halaga. Hey, Sina. Iyan ay paglabag sa karapatan. Hindi mo ba naiintindihan? Bukod dito, ang orihinal na piraso ay binili ng presidente ng Ye Group. Naglakas loob ka bang sakta ng presidente ng Ye Group? Security, palabasin sila rito. Kung malaman ito ni Presidente Ye, makakaapekto ito sa atin. Tama, eksakto. Sino ang may tapang na palayasin ang anak ko? Pasensya na, Mrs. Ye. Tinuturuan lang namin ng leksyon ang mga walang kwentang ito. Natatakot kaming sirain nila ang bidding conference. Ang babaeng ito ay isang ligaw na babae mula sa Shidang Village. Hindi siya isang sosyalita. At dala-dala pa niya ang peking palawit na wushi, katulad ng kay Amo Ye bilang kanyang dote. Natatakot kami na baka masira ang banquet hall ng pamilya Ye. Kaya naisip naming turuan siya ng leksyon. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang sarili mong anak na lalaki. Oh, hindi. Siya at ang aming pamilyang Shen ay nagputol na ng ugnayan. Wala kaming kinalaman sa kanya. Magsalita ka. Tama. Si Hangshuan lang ang anak naming lalaki. Lahat ng ginawa ni Shen Yichen ay walang kinalaman sa pamilyang Shen, kahit kaunti. Oo. Itong si Shen Yichen. Hindi siya karapat-dapat maging manunulat at ang kanyang personal na buhay ay napakagulo. Ang kanyang mga libro ay tinanggal sa mga tindahan. Tita, tungkol sa forum noong nakaraan, lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Balak ko sanang ipaliwanag ito sa iyo. Ang nakababata akong kapatid na lalaki ay naiinggit sa akin mula noong mga bata pa kami. Hindi siya gusto ni Ranran, pero pinipilit niyang dumikit kay Ranran.
Handa pa siyang maghiganti sa akin. Tama, tingnan mo. Ngayon nag-propose si Han Xuan kay Ranran. Pinilit niyang makipagkompetensya. Pinilit na makipagkompetensya. Pero pinilit nila na makipagkompetensya. Ang anak kong babae, bakit kailangan niyang makipagkompetensya kanino man? Nakakatawa. Tama, hindi pa ako formal na nagpakilala. Ang pangalan ko ay Ye Wanchen. Siya ang presidente ng Ye Corporation. Siya si Ye Wanchen. Ikaw ay si Ye Wanchen? Chen, hindi ko sinadyang itago ito sa iyo. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong ipaliwanag sa iyo. Imposible. Ikaw ay isang bastos na babae mula sa Shidang Village, sa maliit at mahirap na lugar na iyon. Paano kang naging CEO ng Ye Group? Ako ay mula sa Shidang Village na iyon, sa mahirap na lugar na iyon. Paano iyon nangyari? Ang dati kong kasintahan ay talagang CEO ng Ye Group. Noong una, ang nakatakdang pakasalan ang aming pamilya Ye ay si Ji Shen Hangshuan. Ngunit hinahamak niya ang mahihirap at iniibig ang mayayaman, at pinalitan ang kasunduan. Tita, misunderstanding lang po ito. Siya. Pinilit niya akong magpalit ng kasal. Mama, Papa, magsalita naman kayo. Siya ang presidente ng Ye Group. Shen Ihan, kailangan mong ibalik ang engagement ng kapatid mo ngayon din. Ito ay napagkasunduan ng ating mga pamilya noon pa. Oh, Chen. Alam kong gusto mo si Ranran. Pumunta ka para sa kanya ngayon, kaya pwede mo bang ibigay ang kasal sa kapatid mo, okay? Ay. Chen. Hindi mo ba gusto si Ranran? Bro, ibibigay ko sa'yo si Ranran. Pero ibalik mo sa akin ang kasal, okay? Shen Hangshuan. Shen Hanshen, noong gusto mong pakasalan, ang ating si Ranran, hindi iyon ang sinabi mo. Iyon ay intensyon ni Wei Xingran. Alam niya na may sakit sa pag-iisip si Chen, kaya sinadya niyang lihim akong pakasalan. Lahat kayo ay may nakatagong motibo. Hoy, iyong Wanchen. Ako ang iyong fiancé. Akala mo mahirap siya, kaya pinalitan mo ang kasal. Ngayon alam mo na siya ay ang presidente ng Ye Group, kaya gusto mong ibalik. Tama ba? Wei Xingran, nakikita mo ba iyan? Ito ang taong pinili mo. Kapag may ibang pagpipilian, maaari kang iwanan anumang oras. Ano ba ang tingin ng pamilya Shen ninyo sa amin? Hindi pwede, bata. Siya ang nakipagtipan sa anak natin. Ganoon talaga. Tama na. Ngayon, hindi lang ako ang mag-aanunsyo sa lahat. NG, engagement ko kay Shen Yichen at ibibigay ko rin sa aking mga magiging biyanan. Isang malaking regalo. Ipasok ninyo siya. Kaya ito ang taong nag-akusa kay Lenggang na may magulong pribadong buhay, ang nagbubunyag. Siya nga. Ano? Kailangan ko bang magmakaawa sa iyo para magsalita ka? Siya nga, inutusan niya akong magpanggap na isang psychiatrist sa mental hospital. At pinautusan niya akong maghanap ng lugar. Para magtayo ng Peking Mental Hospital. Ang layunin ay ipakulong si Shen Yichen. Ipakulong siya, abusuhin siya, at pinapost niya ako online para siraan si Lenggang. Kumuha siya ng droga sa akin para lasunin si Shen Yichen. Para mabaliw siya at makapanakit ng tao. Ano ang sinabi mo? Peke kang doktor. Nanay, hindi totoo yan. Siya ang nag-frame sa akin. Hindi ko ginawa iyon. Chen, ninakaw mo na ang kasal ng kapatid mo. Sinusubukan mo ba siyang palayasin? Paano ka naging ganyan kasama? Nang hindi sinusuri ang mga kredensyal ng psychiatric hospital, ipinadala mo ang sarili mong anak doon. Mrs. Shen, sana patuloy kang sumusuporta at nagtatanggol kay Shen Hangshuan. Sana hindi ka magsisi. Kung matuntun nila ito sa akin, tapos na tayong dalawa. Ingatan mo ang iyong bibig. Shen Hanshuan, may silbi pa ba ang sabihin iyan ngayon? Pareho tayong nasa iisang sitwasyon. Noong mga panahong iyon, Ikaw ang lumason kay Shen Yichen. na naging dahilan ng kanyang pagkabaliw at pinagawa mo akong mag-impersonate. Bilang doktor sa psychiatric hospital, pinagbabawal na abuso, electroshock, ginamit ko lahat iyon. Ito ang katotohanan gusto mo. Kaya lahat iyon ay gawa ni Shen Hanshuan. Diyos ko. Siya ay ganap na sinira ang manunulat na si Lenggang at pina-impersonate niya ang isang tao bilang psychiatrist. Nakakatakot iyan. Diyos ko, isang normal na tao na nakakulong ng isang taon. Kawawa naman iyon. Shen Yichen, ikaw ang sumusubok na saktan ako. Chen, hindi alam ni nanay. Marami kang pinagdaanan. Pero kapatid mo pa rin siya. Tigilan mo na yan, ha? Hanggang ngayon,
Ipinagtatanggol mo pa rin siya? Hindi pa tapos. Ginang Shen, naghanda ako ng isa pang malaking regalo para sa iyo. Ito ang asawa mo at ang paternity test ni Shen Hangshuan. Imposible. Sinasabi mo bang na sila ay mag-ama sa dugo? Imposible. Paano nangyari iyon? Ginang Shen, gaano ka katanga? Ang ina ni Shen Hangshuan ay hindi talaga ang asawa mo. Anong anak ng tagapagligtas, kundi ang kanyang sinta. Namatay ang kawawang bagay. Gumawa siya ng dahilan para ibalik ang kanyang anak. Pero tinrato mo siya na mas mabuti pa kaysa sa sarili mong anak na lalaki at mas may pagmamahal. Shen Guoliang. Siya naman talaga ang sarili nating anak. Tama na. Hindi mo ba sinabi dati? Si Hang Xuan ay mas matalino kaysa sa nakababata niyang kapatid, kaysa sa iyong sariling anak na lalaki at higit pang paborito. Ang pamilyang Shen na ito ay talagang mapagkunwari. Eksakto. At paulit-ulit silang nagsasabi na gusto nilang tratuhin ng mabuti ang kanilang adopted na anak at siya mismo ay may anak sa labas at napakasama. Talagang kakilakilabot. Hindi ba kayo sang-ayon? Talagang masama. Chen, mali si nanay. Mapapatawad mo ba si nanay? Kayo lahat ang lumikha ng lahat ng ito. Ang humubog sa akin kung sino ako ngayon. Lubos akong nagpapasalamat kay Wan Chen. Pagkatapos kong makilala si Wan Chen, siya ay parang isang sinag ng liwanag ng umaga na nagpapawi ng lahat ng dilim. Chen. Hindi ko alam na peking doktor siya. Oo, lahat ng ito ay si Shen Hangshuan. Nakinig ako sa kanya, kaya ako. Chen, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Minsan lang. Mga adulto na tayong lahat. Maging responsable kayo sa inyong mga aksyon. Ang aming pamilyang Ye ay hindi na muling makikipag-ugnayan sa pamilyang Wei. Mangyaring umalis. Chen, mahal mo pa ako, di ba? Bigyan mo ako ng pagkakataon para mabayaran kita. Pakiusap, Chen. Chen. Akin. Tara na. Mrs. Ye, ako ang tunay mong manugang. Ako ang nakipagkasundo sa pamilyang Ye. Huwag kayong padaya sa kanila. Shen Hanshuan, kung hindi dahil noong bata ka pa, iniligtas mo ang aming Wan Chen. Nasa bilangguan ka na. Iniligtas si Ye Wanchen? Iniligtas ko siya nung bata ko. Mrs. Ye, maaari ba kayo? Alang-alang sa pagliligtas ko kay Wanchen, patawarin ako ngayong isang beses? Pakiusap? Ang iyong mga pagkakataon sa akin ay naubos na matagal na. Shen Hanshan, nakagawa ka ng mga krimen. Mangyaring sumama sa amin. Tita, nakikiusap ako sa iyo. Para lang sa katotohanang nailigtas ko si Wanchen, patawarin mo ako ngayong isang beses. Ayaw kong makulong. Nakikiusap ako sa iyo, tita. Wanchen, ikaw ang magdesisyon. Wangchen. Siya ba, dahil sa utang na loob, pakakawalan si Shen Hangshuan? Ang pagligtas ng buhay ay hindi dahilan para lumabag ka sa batas. Shen Yishen, umarkila ka ng tao para saktan ako. Hindi ako susuko. Umalis ka na. Hanshuan, si tatay ay hahanap ng abogado para sa iyo. Mabuting bata. Nagdusa ka sa lahat ng mga taon na ito. Wala nang maglalakas loob na mang-api sa iyo. Pasensya na tita, tungkol sa kasal pag-iisipan ko. Pagkatapos ng lahat, hindi pa talaga tayo magkakilala. Pasensya na, Chen. Hindi ko sinadyang magsinungaling sa iyo. Noong araw na iyon, sa totoo lang, ako. Pero nasabi na natin na magpapakasal tayo. Hindi mo naman, ako iiwan, di ba? Wan Chen, hindi kita iiwan. Ibig kong sabihin, sa pagitan natin, hindi pa tayo gaanong magkakilala. Paano kung mag-date muna tayo at magkakilala? Si Shen Yichen, saka na tayo magsimulang muli. Ang pangalan ko ay Ye Wanchen. Pwede bang maging nobyo mo ako?
Hindi. Ako na. Kumusta, Ye Wanchen? Ako si Shen Yichen. Pwede bang maging nobya mo ako? Oh, Ang sweet. Itong dalawa. Salamat. para saan? Ikaw ang kusang pumili sa akin nang walang pag-aalinlangan. Ang daang bundok sa Shidang Village at ang resort ay malapit nang magbukas. Baka kailangan kong bumalik sa Shidang Village. Sasama ka ba sa akin? Shen Yichan, ano ba talaga ang gusto mo? Naibenta ko na ang bahay na ito sa ibang tao. Gusto kong kumuha ng mga personal kong gamit. Shen Yichan, ito ang lumang bahay ng pamilya Shen. Ito ay iniwan sa akin ng aking lolo bilang aking personal na ari-arian. Kung paano ko ito haharapin, ay sarili kong usapin. Sabihin mo ang presyo. Sabihin mo sa akin, ano ang kailangan kong gawin para pakawalan mo ang kapatid mo? Naibigay ko na sa iyo ang sulat ng paghihiwalay. Wala akong ama at wala akong kapatid. Chen, ang nanay mo ay may sakit na at hindi mo man lang siya pupuntahan? Talaga bang ganyan ka walang puso? Noong ako ay nasa mental hospital, noong malapit na akong mamatay, may nagmalasakit ba sa akin sa inyo? Umiiyak ako at nakiusap na huwag ako ipadala doon. Nagluwag ba ang inyong loob? Dapat kang magpasalamat na ang mga krimen ni Shen Hangshuan ay hindi nararapat ng parusang kamatayan. Kung hindi, idemanda ko siya hanggang sa mamatay. Kahit ano pa man, siya pa rin ang kapatid mo. Nag-aaway kayo ng ganito. Hindi ka ba natatakot sa karma? Shen Yichen, huwag kang magdiwang ng maaga. Kukunin ko ang pinakamahusay na abogado. Ang kapatid mo ay lalabas sa loob ng hindi hihigit sa 1 taon. At huwag mong kalimutan, siya ang tagapagligtas ni Ye Wanchen. Ang pamilya Ye ay hindi siya pababayaan. Naniniwala ako. Ang buhay sa bilangguan ay tiyak na mas mabuti kaysa buhay sa Peking Mental Hospital na iyon. Sana ay kaya niyang sa bilangguan. Mamuhay ng mapayapa sa sarili niyang buhay. Shen Yichen. Anong ginagawa mo? Noong araw, ang matandang amo, ibinigay lahat ng ari-arian kay Yichen. Ikaw ang nagpasabi sa akin na paborito niya at walang ibinigay kay Hanshuan. Kaya ginawa ko lahat para makabawi kay Hanshuan. At ano ang nangyari? Ikaw ang nagtaksil sa akin. At ngayon, talagang inililipat mo lahat ng sisi sa akin, ha? Huwag mong kalimutan noong araw, ang pagiging paborito kay Hangshuan, may bahagi ka rin doon. Ang ari-arian mula sa matandang amo. Lahat ay pag-aari ng aking anak. Ang bahay na ito ay aking pag-aari bago ikasal. Sa hinaharap, ito ay mapupunta rin sa aking anak. Ang iyong mga damit, itinapon ko na lahat. Ngayon, ako ay malapit nang. Hiwalayan ka. Gusto mong hiwalayan? Palayasin siya. Ginoo. Mukhang nakalimutan mo. Sa lahat ng mga taon, umaasa ka kay Madam para makarating sa kinatatayuan mo ngayon. Ngunit ikaw ay sumire sa kanyang tiwala sa pagdadala ng anak ng iyong kerida sa bahay na ito at nilinlang si Madam. Lahat ng ito ay kanya sariling gawa. Sariling gawa niya? Noong araw, ang iyong anak ang lumason sa aking anak na naging dahilan upang magdusa sa mental hospital pinahirapan. Shen Guoliang, huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng tao. Sa bilangguan, naaalagaan ng mabuti ang iyong anak. Umalis ka! Ikaw na makamandag na babae. Ikaw na makamandag na babae. Huwag mo akong itulak. Hindi kita pakakawalan. Tawagan ang batang amo. Sabihin sa kanya na bumalik. Pero Madam, ang batang amo ay hindi pa sumasagot ng telepono. Ipagpatuloy ang pagtawag hanggang sa siya ay bumalik. Yeshen? Mali si inay.
Pasensya na si inay. Umatras kayo. Kayong lahat, umatras. May taong gustong asikasuhin ka sa bilangguan. Turuan siya ng leksyon. Shen Yichen, hintayin mo lang. Kaya kong talunin si Wei Xingran. At kaya kong talunin si Ye Wanchen. Chen, binabati kita. Ang bagong libro mo, Kang Mang, nanalo ulit ng award. Shen Yichen, Huwag mo siyang pigilan. Shen Yishen, ibinenta mo lahat ng mga ari-arian ng matanda. Nakipag-divorce ang nanay mo sa tatay ko. Paglabas ko, nagkagulo ang lahat. Wala na akong pera. Masaya ka na ba ngayon? Hindi ba ito lahat ay bunga ng sarili mong gawa? Ang engaged kay Ye Wanchen ay ako. Ako rin ang nagligtas sa kanya. Shen Yichen, ano ang ipinagmamalaki mo? Kaya kong talunin si Wei Xingran at kaya kong talunin si Ye Wanchen. Ano? Sino ang kukunin mo? Vanshin. Ako ang iyong fiancé. Siya iyon. Siya ang nag-frame sa akin. Nagpautos din siya ng mga tao na pahirapan ako sa bilangguan. Wanshin, nakalimutan mo ba? Iniligtas kita nung bata pa tayo. Bakit mo inaakala na lahat ay isang tanga tulad ni Wei Xingran? Hindi mapag-iba ang perlas at graba. Pero totoo na nailigtas ko ang buhay mo. Ang nanay mo mismo ang nagsabi sa akin. Wanshin ngayon, pipilitin kita bayaran ng utang na iyong inutang sa akin sa pagliligtas ng buhay. Paano mo gustong bayaran kita? Gusto kitang pakasalan. Wala ka namang asawa. Gusto kita ngayon, agad-agad sabihin mo sa mga reporter na ako ang fiancé mo. Bakit mo inaakala ang pabor mo ay mas mahalaga kaysa sa lalaking mahal ko? Hindi siya mali. Kung ito ay si Wei Xingran, pumayag na sana siya. Huwag mo akong ikumpara kay Wei Xingran yang tanga na iyan. Pamilya, pagkakaibigan, pag-ibig lahat pinagsama-sama. Ano pa ang tawag diyan kundi utak patay? Wanshin, mahal kita. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan noong una. Ang katotohanan? Anong katotohanan? Ikaw, anong ginagawa mo? Lumayo ka. Saklolo, hindi ako marunong lumangoy. Saklolo, hindi ako marunong lumangoy. Hindi ka marunong lumangoy? Paano mo nailigtas si Ye Wanchen noon? Ako iyan dahil. Dahil lang hindi marunong lumangoy. Mula noong bata pa tayo, palagi kang inaangkin ng aking trabaho. Sa huli, lalo ka pang lumala. Sinabi mo lang na iniligtas mo ako noon, kaya alam mo pala sa simula. Isang taon na ang nakalipas, sinabi niya sa pulong ng subasta na iniligtas ka niya. Alam kong nagsisinungaling siya dahil siya talaga hindi marunong lumangoy. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Dahil natatakot ako na baka maging katulad ka ng aking nanay at Wei Xingran, hindi mo maikilala ang pag-ibig mula sa obligasyon, maaaring maimpluwensyahan. At ngayon? Miss Ye, pinabati kita. Pumasa ka sa aking pagsusulit. Kaya Ginoong Shen Yichen, maaari na ba tayong magpakasal? Hinihintay ko na ang sandaling ito sa mahabang panahon. Bakit? Shen Yichen, bakit? Mula nung bata pa tayo, lahat ng magandang kapalaran ay nasa iyo. Gusto ka ni Wei Xingran. Kahit si Ye Wanchen ay gusto ka. Laging alam ni Lolo tungkol sa background ni Ye Wanchen. Ikaw ang may kasalanan nito. Lahat ay kasalanan mo. Makikiraan po. Hindi ka maaaring pumasok. Ako ang biolohikal na ama ng lalaking ikakasal. Bakit hindi ako makapasok? May lakas ka ng loob na pumunta?
Sinabi ni Ginoong Shen, ang kanyang lolo lang ang kanyang kamag-anak. Wala nang ibang kamag-anak. Yumao na ang kanyang lolo. Mangyaring umalis. Alam ko. Noong nakaraan, nagkamali ako kay HN natin. Ito ang lahat ng pag-aari ko. Pakibigay na lang ito sa kanya para sa akin. Mula ngayon, hindi ko na siya makikialaman. Ginang, kung alam mong darating ang araw na ito, bakit mo ginawa iyon noong una? Itago mo ang iyong card. Ang pamilya Ye ay hindi nangangailangan ng pera. Napakatagumpay ni Ginoong Shen. Hindi rin siya nangangailangan ng pera. Itago mo na lang. Talaga? Alam kong may pera ka pa. Noong hiwalayan mo ako, wala kang iniwan sa akin. Naranasan ko ang impyerno. Ang perang ito ay dapat na pag-aari ng mag-asawa mula sa ating kasal. Ang perang ito ay galing sa pagbebenta ng aking mga ari-arian bago ang kasal at alahas. Wala itong kinalaman sa iyo. Pumunta ka at tamasahin ang iyong magandang buhay kasama ang iyong pinakamamahal na anak. Nanay, ikaw ang pinakamahal sa akin. Huwag mo akong iwan, nanay. Ikaw, ang sumira kay HN ko ng sobra. Maaari kitang pagpira-pirasuhin gamit ang aking mga kamay. Mangyaring umalis. Ginang, dapat kang umalis din. Gusto mong pumunta doon? Walang saysay. Chen. Chen. Hinahanap kita sa loob ng 1 taon. Hindi ka pumayag na makipagkita sa akin. Chen, wala ka na bang pagmamahal sa akin? Miss Vi, pakiusap. Magpigil ka. Hindi ako narito para sirain ang kasal mo. Chen. Gusto ko lang sabihin sa iyo, pasensya na. Pasensya na. Dahil hindi kita pinahalagahan noong mahal mo ako. Chen? Miss Wei, pakiusap, umalis ka na. Lenggang, mahal na mahal ko ang mga libro mo. Narinig ko na maraming kwento sa libro ay galing sa sarili mong karanasan. Nasaktan din ako ng isang babaeng walang puso. Maaari ba kitang tanungin, pagkatapos masaktan ng babaeng walang puso, paano ka magpatuloy? Tumingin ka sa hinaharap. Sige. Kahit mahulog ang mga bituin, mayroon pa ring bukang liwayway. Palaging may mas mabuting tao na naghihintay para sa iyo.